na ba kayo ng isla, diamante, at hamburger na hugis puso? Mga kakaibano po, at ilan lamang yan sa aming sunod na ipapamala sa inyo. Mga nakatutuwang koleksyon ng mga bagay at lugar sa Pilipinas at ibang bansa na natural at sadyang hinulma para maging korting puso. Kaya naman madami ang nahuhumaling na ito ay ipunin. Puso mo, kinokolekta ko. Siguro kasi timeless, parang every year hindi siya nagsasawa. Sa restaurant na ito, hindi lang basta kinokolekta ang mga bagay na hugis puso. Kinakain pa! Mula kasi sa mga buns o tinapay na ginagamit hanggang sa karne ng wagyu, Kobe at ostrich. Ginagawang burger na hugis puso. Nagsimula ang kanilang mga burger na hugis puso noong Valentine's Day ng taong 2009. After Valentine's Day, that was last year, nagtanong na naman sila, where's your heart shape? Kaya ngayon, bahagi na ng regular na menu ng restaurant ang kanilang mga burger na hugis puso. Ang malaking burger na nagkakahalaga ng mahigit 500 piso. Naku, karne pa lang, halos kalahating kilo na ang bigat. Pero kung koleksyon ng mga bagay na may puso at hugis puso ang pag-uusapan, kaunti ang tatalo kay Marinel Joyce Toledo o si Joyce. Sa loob ng kanyang kwarto, hindi na halos mabilang ang mga bagay na kung hindi man hugis puso ay may disenyong puso. Mula sa mga unan, bag, mga damit siyempre, toothbrush, hanggang sa makabagong mga gamit tulad ng cellphone at laptop, may mga disenyong puso o hugis puso. Parang adik ko daw, parang too much na daw ako. Kung kokolektahin naman ang mga susunod na koleksyon ng puso, naku, kailangan ay medyo matibay ang dibdib. Ang singsing na kung tawagin ay I heart. Talagang mapapaibig ang pagbibigyan. Ang halaga ng singsing, 40,000 piso. Heart to heart naman o puso sa puso ang tawag sa set ng singsing at hikaw na ito na may itim at puting diamonds. Mahigit 250 piso ang halaga. Hindi naman nakakapagtakang laganap ang mga hugis puso sa Victoria Court. Sa kwarto nilang may tema na hango sa pelikulang Moulin Rouge, sa entrada pa lang, hugis puso na. Ang pinakasentro naman ng kanilang Sin City Room, isang hugis puso na kama. Nararamdaman namin na kapag nakakita sila ng heart shape na din, madedelight sila. Saan ba tayo pupunta? May ipapakita lang ako sa'yo. Ilang milyong puso ng mga Pilipinong panatiko ng Boys Over Flowers ang kinilig sa eksenang ito ni John D. at Jun Pio. Ngayon, tumingin sa baba. Isla na hugis puso sa New Caledonia. Pinanganak ang Chihuahua na si Heart Kun noong Mayo ng 2007. Nakapansin-pansin ang perpektong hugis pusong patsi ng balahibo sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Taong 2009 naman nang ipanganak ang kapatid nitong si Love Kun na may hugis puso ring patsi ng balahibo sa kanang bahagi naman ng katawan nito. Nakatutuwang mangolekta at pagmasda ng mga bagay na hugis puso at may disenyong puso. Paano kasi pagpapaalaala ito sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating katawan na kailangan laging pinapakita. Naaalala niyo pa ba ang komedyanteng si Mura? Maliit siyang komedyante na kapareha ni Mahal sa pagpapatawa. Naaalala niyo na siguro, si Mahal at saka si Mura, yung dalawang maliit na tao. Naglaho ang kinang ng bituin ni Mura o si Alan Padua sa totoong buhay mula nang dumalang ang kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula.
At nang matagpuan namin siya sa Bicol, laking gulat namin dahil ngayon, siya'y naghihirap na. Tunghayan ang madamdamin niyang kwento. Ito ang pusong nagdurugo ni Mura. Mahirap kasi gusto ko na bumalik tapos hindi pa ako makabalik. Kahit na siya'y maliit, ang puso naman niya napakalaki. Pang-anim sa 8 magkakapatid pero iba man ang kanyang anyo. Dahil sa liit niyang 3 feet at 6 na pulgada, hindi naman masusukat ang taas at tayog ng kanyang pangarap sa buhay. Kahit pa nga grade 6 lang ang kanyang natapos. Mula Bicol ay napadpad siya sa Maynila at dito nakipagsapalaran. Habang bitbit ni Alan ang kanyang mga pangarap na maiahon ng kanyang pamilya sa hirap, ay tila magkakasakatuparan na nga ito. Pero hindi mula sa kanyang pag-aasam na makapag-abroad o makaalis ng bansa. Kung hindi dito mismo, matatagpuan ang kasagutan sa pasikot-sikot na kalye ng Tondo, Maynila. Pagsisirko sa club ang unang naging trabaho ni Alan. Kung kaming mga talent para for abroad. And then, tapos sumasali siya doon. Sinasama niya ako sa mga contest-contest. Ginagawa ko mga back-up. Hanggang sa siya'y tuluyan ng maging miyembro ng grupo ng mananayaw na umaalis papuntang Japan at sumasali sa mga pa-contest sa telebisyon. Kapalit ng puspusang pag-iensayo, dito sa studyong ito ay ang pagbubukas naman ng isang napakalaking pintuan ng oportunidad. Isang hindi inaasahang pagkakataon ni Alan sa telebisyon. Sumali ang grupo ni Alan sa Flying Sexy Girls sa Magandang Tanghali Bayan sa ABS-CBN. Gusto mo makatirno si Mahal? Oo nga. Sabi niya, isikat kayo. Napulsuhan ng TV host na si Willie Revillame ang pagkuha kay Alan at gawin siyang bahagi ng programa. Lingid sa kaalaman ng manonood, lalaki si Mura na nagpapanggap lamang na babae. Parang yung kaming dalawa nagtulungan sa isa't isa. Kung wala naman si Mahal, siguro wala rin ako. Pero nagpaalam sa himpapawid ang programang MTV. Pakiramdam ni Mura, pinagbabaan na rin siya ng telon at ng swerte. Matapos noon, ibinalandra ang katotohanang lalaki pala si Mura at ang kinatatakutang pagkadismaya hindi nangyari. Mas naging bukas ang puso ng publiko sa kanya. Bumuhos ang grasya kay Mura. Malaking tulong yun kasi patay ako ng bahay. Pumili ako ng 3 hektar na lupa. Pero isang hindi inaasahang pangyayari ang magaganap sa kanyang pagbabalik sa Bicol. Sinukat ng isang trahedya ang isang mapagmahal na anak at kapatid. Ano ang nangyari kay Mura sa kanyang bakasyon sa Bicol? Abangan sa aming pagbabalik.